Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayon ilalahad ko natutunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang relihiyon ni Jesu Cristo. So yung concept natin is born again. Then ang scripture natin ngayon is John chapter 3 verse 3 na sinasabi, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Tagalog, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ay ipinanganak na mulila ay hindi niya makita ang kaharian ng Diyos." So yung teaching natin ngayon is number 1, born again is not a sect or a religion. So yung pagiging born again ay hindi isang domination or relihiyon, kundi isang personal na relasyon sa Panginoon Diyos. Hindi ito tungkol sa pagsapi sa isang grupo, kundi sa pagbabago ng buhay at puso sa pamamagitan ni Jesus Christ. So born again is not a sect or a religion. Next, born again is a spiritual experience. So, yung pagiging born again ay isang karanasan na nagmumula sa Panginoon Diyos. Ito ay isang spiritual na pagbabago, no? Nagdadala ng bagong pananaw, layunin, at direksyon ng ating buhay. So, parang isang taong matagal na nasa dilim, nasa dark, nasa comfort zone, no? At biglang nakakita siya ng liwanag na nagbabago ang kanyang pagtingin sa mundo at sa kanyang sarili. So, born again is a spiritual experience. So, and last is number 3 is born again is the rebirth of the new self. So, dito, yung pagiging born again ay nanguhulugang na pagkamatay na lumang pagkatao mo at pagsilang ng isang bago. New creation, no? Isang taong binago ng biyaya ng Panginoon Diyos at namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So, halimbawa na lang natin dito na yung isang dating addict sa bisyo na puro ang ginagawa is mga manong gawain, no? Na nagkaroon ng tunay na pagbabago pagkatapos na tanggapin si Jesus Christ sa kanyang buhay. So, ang sarap sa feeling na gano'n. So, born again is the rebirth of the new self, new creation. So, bilang application points number 1, stop identifying born again as religion. So, wag natin ituring na ang pagiging born again bilang isang relihiyon, kundi isang buhay na relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kapag binagtatanong sa iyo kung anong relihiyon mo, maaari mong i-explain sa Kanya ang pagiging born again ay hindi relihiyon, kundi isang bagong buhay kay Kristo. So, stop identifying born again as religion. Number 2 is seek spiritual renewal. So, araw-araw ay isang pagkakataon upang mag-grow sa pananampalataya at pagkaroon ng mas malalim pang relasyon sa ating Diyos, no? So dito, pwede natin gawin na maglaan tayo ng oras sa pag-pray, pagbabasa ng Bible, at sa pakikisalamuha natin sa mga taong nakakatulong sa ating spiritual na paglago. So, seek spiritual renewal. And lastly po is start sharing the experience. So, meaning to say, huwag nating itago ang ginawa ng Panginoon Diyos sa atin. Sa iyong buhay, sa ating buhay, ibahagi natin ito sa iba upang sila din ay makaranas, no, ng pagbabago, hindi lang tayo. So, ako, as a Christian, kinikwento ko sa mga kaibigan ko kung paano ko binago ni Lord. Kasi, ang layo ko na sa dati. Kasi dati talaga, puro makamundong gawa yung ginagawa ko, hanggang sa naging Christian ako, tinanggap ko si Jesus sa buhay ko. And talagang napakasarap mamuhay sa kalooban ng Panginoon Diyos, no? Talagang itatama ka niya, idadaan ka niya sa tamang direksyon ng buhay mo, no? So, ako nagkwento ako sa kaibigan ko, sa family, sa kapatid ko, kung paano ko binago ng Panginoon Diyos at kung paano ko naranasan ang bagong buhay kay Jesus Christ. So, ang sarap pong mamuhay sa kay Kristo. Kaya, I encourage you or everyone na lumapit kay Jesus Christ at manampalataya sa Kanya kasi talagang magtatagumpay ka talaga. So, start sharing the experience. So, kung tayo nag-share ng mga crush natin sa classmate natin, sa mga kaibigan natin, i-share din natin yung experience natin kay God, no? So, ayun lamang yung aking daily devotion. Naway mo na kayo, may share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig. God bless po sa ating lahat.